Meron akong pabor na hihingiin sa inyong lahat na makikinig sa kwentong ito ni Rosel. Pakisabi sa comment mamaya kung anong bahagi ng kwentong ito ang nagpaluha sa inyo. Inyo nang pakinggan kwento ni Rosel, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono no Bolos, love to kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, isa ako sa mga naghahangad na sana araw-araw may upload na kwento dahil Monday, Wednesday at Saturday ako nakikinig. Walang palyayan. Sa loob ng isang linggo nakaka-6 hanggang 10 kwento ako. Bakit 6? Kasi papuntang Al Ruwais, isa, at isa ulit sa hapon kapag uuwi na kami ng Abu Dhabi. At kadalasan din habang nagtatrabaho ang mga kasamahan kong Indiano at Pakistani at wala naman akong mahalagang gagawin ay nakikinig pa rin ako habang nakabantay ako sa kanila. Ako kasi ang kanilang maintenance supervisor, Kuya Bono, at kami ang maintenance team ng Abu Dhabi City Golf Club sa Abu Dhabi at Al Dana City Golf Club sa Al Ruwais, UAE. Mahigit 2 oras ang biyahe mula Abu Dhabi to Al Ruwais at dahil hindi naman ako maayos na nakakapagkwentuhan sa mga itik ay pinapasak ko na lang ang earpod ko at ako ay nakikinig na lang habang biyahe. Kadalasan bago dumating ng New Al Marfa ay tapos na ang kwento. Mula New Al Marfa to Al Ruwais ay nasa 45 minutes pa pero hindi na ako nakikinig noon. Pag-uwi na lang ulit mula sa Al Ruwais pabalik ng Abu Dhabi ako makikinig na naman ng panibagong kwento. Matagal ko na rin gustong ibahagi din ang kwento ng buhay ko subalit wala lang akong pagkakataon. Madalas nakakapagsimula ako kapag nasa biyahe ako, nagtatype ako sa cellphone ko pero madalas ay nakakahilo. Gumagalaw nga kasi ang sasakyan tapos mga mata ko naman ay nakatutok sa screen ng phone ko. Oo na, sign of aging na to kasi totoo naman na tumatanda na ako, lumalabo na ang mga mata ko at nagiging mahiluhin na ako. Pero ngayon ay titiyakin kong matatapos ko ang kwento kong ito. Hindi ngayong araw na ito mismo kundi bago ako bumalik ng UAE, masisend ko na ito. Ngayong nagsisimula ako ng aking kwento ay nakabakasyon ako at kasalukuyan ay nandito ako sa Pidigan, Abra para sa isang mahalagang lakad. Matagal ko nang hinintay at pinaghanda ng araw na ito na makausap ang isang babae. Kung ano man ang kahihinatnan ng lakad kong ito, ang pagkikita at pag-uusap namin ng babaeng yon ay siyang magiging huling bahagi nitong kwento ko. Nagpasiya noon ang langit, kaya't ikaw ay dumating. Isang handog na may kapal na hindi ko napansin. Sa paglipas ng panahon, malay ko bang darating isang pagkakataon, nais kang makapiling. Ikaw ay gintong brilyante, yaman ang iyong
Ako nung kabataan ko ay kagaya ng nakararami. Sumusunod sa uso kahit mali. Kahit hindi ako kagwapuhan ay naging mapaglaro ako sa babae. Walang paliwanag na katanggap-tanggap kung bakit babaero ang isang lalaki. Kahit ano pang dahilan mo, mali. Kaya, hindi ko na lang sasabihin ang dahilan kung bakit ako naging mapaglaro sa babae. Pero hindi ko rin naman itatanggi na mali ako. Mali ako pero napagtanto ko lang ng todo na maling-mali ako noong ang babaeng niloko ko, iniwan, pinabayaan ay mahal na mahal ko pala at hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Si Daria ng Pidigan Abra, isang huwarang babae, maganda, likas na mahinhin, masipag, magalang, ngunit mahirap lang. Ako ay tubong San Fernando, La Union, ngunit ang aking lola Minyang noong mabiyuda ay muling nakapag-asawa ng taga-Pidigan Abra. Hindi nagustuhan ng mga anak ni Lola, kabilang nga si Papa ang muli niyang pag-aasawa dahil siya ay may edad na. 56 na si Lola Minyang noon, pero ipinilit niya ang gusto niya. Walang nagawa ang mga anak niya, ngunit galit ang mga ito at si Papa ay nagbanta pa nga na kapag may nangyaring masama sa kanya ay huwag siyang hihingi ng tulong sa kanila. Pero kung meron mang nakakaunawa kay Lola Minyang, nag-iisang nakakaintindi sa kanya, ito ay ang aking butihing ina. Hindi man nakatapos ng kolehiyo si Mama, ngunit sa aming angkan ay bukod tangi siyang may malawak na pangunawa. Third year college ako. Nag-away sina Mama at Papa at naghamunan ng hiwalayan. May babae na naman si Papa at hindi naman yun first time. Ilang beses nang natiklo si Papa na may kinalulukohan siyang babae pero hindi sila umabot dati sa matinding away. Noon lang talagang third year college ako, sila nagpang-abot ng init ng ulo at humanga ako. Humanga ako kay Mama. Actually, nagulat ako sa tapang pala ng ina ko. Nagulat ako na natakot dahil yung mga pinakamamahal niyang China wares, yung mga mamahaling babasaging pinggan, ang una niyang pinagdadampot at saka pinagbabarag kay Papa. Maging si Papa nagulat. Sumunod ay ang flower vase na regalo ng kumare niyang galing ng US. 15,000 daw ang halaga ng flower vase na yon, pero iwinasiwas muna ni Mama bago tuluyang itinapon kay Papa. In fairness, bumagsak sa tiles ang flower vase pero hindi nabasag. Iba talaga kapag may presyo. Pero si Papa hindi talaga makapaniwala sa mga ginawa ni Mama. Nababaliw ka na ba? Pinakamamahal mo yung mga yan. Pinagtatapon mo na. Sigaw ni Papa, pero ang sagot ni Mama, mga material na bagay lang ang mga yan, Jun. Ikaw pinakasalan ko, pinakamamahal ko. Pero ngayon, tinatapon na rin kita. Bunso ako sa 4 na magkakapatid, Kuya Bono, and that time na nasa third year ako sa college ay graduate na at may mga trabaho na ang mga kapatid ko at hindi na sila sa bahay nakatira. Si Ate Gail na panganay that time ay may asawa na at nakatira sila sa Baguio. Pangalawa si Kuya JR na isang Air Force at na-assign sa Malacanang noon bilang PSG. Pangatlo si Ate Wela na isang flight attendant, maarte, waldas, feeling rich at mortal kong kaaway. Then ako ang bunso na kung tawagin nila ay pangit na playboy.
Hindi ako pangit pero hindi rin naman ako gwapo. At hindi rin matalino. Sa totoo lang, nung kabataan ko, masasabi ko talagang wala akong personality. Isa lang akong tae na nagkukunwaring hindi. Pero dahil sumasabay lang ako sa kabubuhan ng mga tropa ko ay hindi rin ako naiiba sa kanila. Marami kami sa tropa pero hindi yun fraternity, hindi rin gang kundi talagang solid na barkadahan lang. Solid na mga gago at bobo. Mayaman ang parang leader namin, anak ng high-ranking official na marami ding asawa. Itago na lang natin siya sa pangalang Wilson at si Wilson ay malaki ang galit sa mundo. Dahil lang din kay Wilson kaya kami nakakapaglaro sa mga babae pero anong klase mga babae ba ang nakukuha namin? Alam nyo na siguro. At noong maghiwalay sina mama at papa, dalawa ang girlfriend ko, sina Monet at Nanet. At pareho ko silang binigyan ng palayaw na net para hindi ako mahuli. Wala na ang mga magulang ni mama at ang nag-iisang kapatid niya ay nasa Amerika kaya nung mag-alsa balutan siya ay isa lang ang pwede niyang puntahan pero nagdalawang isip siya. Kay Ninang Angela, ninang ko sa binyag, mayaman siya, malaki ang bahay niya pero hindi komportable si mama kay Ninong Marco, asawa ni Ninang Angela. Hanggang sa naisipan na ni mama na puntahan na lang si Lola Minyang sa Abra. Hindi pa nakakapunta si mama doon pero alam niya ang pangalan ng barangay sa Pidigan at syempre ang pangalan ng boyfriend ni Lola. Kaya naglakas loob siyang pumunta at ako namang makaina, hindi ko hinayaang humayo siyang mag-isa. Sinamahan ko si mama at doon nga sa barangay na yon sa Pidigan Abra ay nakilala ko si Daria. Unang kita ko pa lang sa kanya, agad ko siyang nakursuradahan at kaagad ko ding nasabi na sa kauna-unahang pagkakataon ay makakatatlo ako ng syota. Sabay-sabay. Naisip ko tuloy ang sinasabi nila sa akin na porke ako'y maitim, ako daw ay parang kape. Pero dahil naging tatlo ang jowa ko, ako nga ay kape pero 3 in 1. Umagang-umaga kami umalis ni mama ng bahay noong araw na yon na nagpasya siyang iwanan na si papa. Pasado 5:00 ng umaga, wala si papa that time, nandun siya sa chicks niya. Aawayin lang kasi siya ni mama kapag nandun si papa. Noong gisingin ako ni mama, umasa ako na makakarinig ako ng iyak o drama kasi nakita ko ang dalawang malalaking maleta niya. Hindi naman siya nagdrama, in fairness, pero nung palabas na kami, nagulat ako nung damputin niya ang isang figurin tsaka ubos lakas na ibinato sa pinakamalaking picture frame sa dingding ng living room. Wedding picture nila ni Papa. Basag ang salamin nun at basag din siyempre ang figurin. Manaman makapakigdot kamit. Sabi ko kasi totoong nagulat ako. Sorry. Sagot lang niya tsaka isinuot ang sunglasses niya habang hila-hila ang dalawang maleta niya. Inintay ko siya makalabas kasi ako magsasara ng pinto. Tulog pa kasi noon si Ate Teria na siyang kasambahay namin noon. Paglabas namin ng gate, nagulat ako nung biglang may pumalakpak. Paglingon ko sa bahay sa tapat ng bahay namin, sa terrace nila ay naroon sina Ma'am Agatha at kapatid niyang si Tita Laida. Tumayo pa sila, nakatingin kay Mama at pumapalakpak nga sila. Pinapalakpakan nila si Mama dahil sa wakas daw nagising na si Mama at nanindigan na siyang itaas ang pride niya bilang babae. Ibig sabihin, suportado nila si Mama sa pag-iwan kay Papa. Pero sa loob ng bus, noong nasa kalahating oras nang tumatakbo ang sinakyan namin ay nakita kong saglit na
Tinanggal ni Mama ang sunglasses niya. Nasa tabi kasi siya ng bintana, ako ay sa tabi ng aisle. Pagkatanggal niya ng salamin niya, pinunas niya ang luha niya. Okay ka lang, Ma? Tanong ko at ang sagot niya, siguro, ito na yung sinasabi nilang menopausal syndrome. Hindi ako nagsalita. Kaya ko ba namang magtiis sa tingin ko, Selly, dahil ayokong matawag na broken family ang pamilya ko. Pero nagtataka din talaga ako kung bakit lately nagiging sobrang sensitive ako. Hindi na ako kagaya ng dati na kayang magpasensya, kayang magtiis. Well, I wish kaya kong payuhan ng mama ko. Sana kaya ko, kaso umiiyak siya at ang pag-iyak niya ay nagpapaalala lang sa akin ng pag-iyak din ng ilang babae na rin dahil sa pagiging babaero ko. So anong gagawin ko? E di, nanahimik na lang ako. Kulang 3 oras ang biyahe mula San Fernando to Piligan, biyaheng Bangged. Pagbaba namin ni Mama ng bus sa barangay ni Brad, boyfriend ni Lola. Along the highway kasi yun, pero madalang ang mga sasakyang dumadaan. Mag-alas 11 nung bumaba kami at kaagad kong nakita ang isang dalagang naglilinis sa mga tanim niyang halaman sa harap ng mataas na bakod na walang pintura. Mula sa highway ay medyo mataas ang kinaroroonan niya. May ilang steps pataas, diretso sa parang gate na pangtao lang. Nakakabit ang gate na yon sa bakod na mataas at walang pintura. Mula sa kalsada ay hindi nakikita ang bahay nila dahil sa taas nga ng bakod na walang pintura. Basta may gate doon at pagpasok mo siguro sa maliit na gate ay tsaka mo palang makikita ang kanilang tahanan. Sa magkabilang side na mga steps na sementado ay mga halamang namumulaklak at naroon noon ang dalagang pinagmamasdan ko pa lang. Sinisipat ko pa lang kung may itsura ay naimikan na ni Mama. Ading, mabaling nagdamag. Ilocano nga pala ang aming salita, Kuya Bono, at ganon din naman sa Abra. Noon ay umayos ng tayo ang dalaga at napagmasdan ko ang mukha niya. Pwede. Komento ng isip ko. Pero nung nagsalita siya, ang gaan ng tinig niya, ang ganda ng boses niya, at yung nahihiyang ngiti niya parang kumikiliti sa puso ko. Mabalin lata, Ma'am. Good morning, Gayam Kanyayo. Pwede lang po, Ma'am. Magandang umaga nga pala sa inyo. Yan ang sagot ng dalaga. At sabi ko nga, Ilocano din siya. Morena siya pero makinis. Medyo pawisan siya noon pero tingin ko'y kasing bango pa rin siya ng mga bulaklak na mga halaman niya. At sa isip ko noon, hindi ko siya palalagpasin. Ikakana ko ang pamatay kong diskarte para mapaibig ko siya sa sandaling panahon. Mga 50 hakbang mula sa tapat ng bahay nila ay may makipot na kalsada. Parang eskinita, papasok naman sa bahay ni Brad, ang jowa ni Lola Minyang. Nasa dulong-dulo ang bahay ni Brad. Malawak ang bakuran at sa likod ay napakalawak na bukirin. Yung dalaga, si Daria, ang nagturo ng direksyon papunta sa bahay ni Brad. At gaya ng inaasahan, lubos ang kagalakan ni Lola Minyang na makita kami, lalo na ang manugang niyang si Mama.
Si Brad ay katiwala dati sa lumang bahay ng kanyang amo na ginawa ng warehouse ng mga clay arts products galing ng Ilocos at Abra. Ang mga clay products na yon ay dinadala sa Maynila, kung minsan sa ibang bansa. Ang bahay na yon ay nasa pang-apat na bahay mula sa bahay namin. At nung una akong kausapin ni Brad sa harap ng tindahan, naroon din si Lola Minyang noon ay Brad ang tawag niya sa akin. Dahil kasama niya si Lola ay nakipagbiroan na rin ako sa kanya at Brad din ang tawag ko sa kanya. Simula noon, Brad talaga ang tawag ko sa kanya. Matandang binata si Brad. Mas bata lang siya ng 3 taon kay Lola at sa totoo lang ay naniwala naman akong nag-iibigan sila at hindi rin ako kumontra sa relasyon nila kasi nauunawaan ko ang kulungkutan ni Lola Minyang bilang isang byuda. Noong dumating ang isang tao ng boss nila na may kasamang asawa ay sila na ang tumira sa lumang bahay at si Brad ay umuwi na ng Abra kasama si Lola. Nagsaka na lang si Brad noon ng bukid na pagmamay-ari rin ng amo nilang mayaman. Maligaya si Lola sa piling ni Brad at hindi ko talaga maunawaan sina Papa kung ano ang tinututulan nila sa pagsama ni Lola kay Brad. Napakabait ni Brad, walang bisyo, masipag, yun nga lang, hindi nakapag-aral. Pangalan lang daw niya ang kaya niyang isulat, hirap pa. Pero hindi na kaso yun dahil hindi naman na sila magkakaanak. Matanda na si Lola pero may dumating na bata na inampun nila. Kasama ako nung araw na abangan ni Brad sa kalsada ang bata na idadaan lang ng nanay nito na papunta noon ng Maynila. Ang babaeng yun ay pamangkin ni Brad sa pinsan. At nung nag-aamang kami ni Brad sa gilid ng kalsada ay inaya ko siyang doon kami maghintay sa tapat ng bahay ni Daria. Pero that time, Kuya Bono, ay hindi ko pa alam ang pangalan ni Daria. Nalaman ko lang nung mismong araw na yon na inabangan namin ang bata. Sinabi ko kay Brad na kursunada ko yung dalagang nakatira doon. Ah, si Daryang, sabi ni Brad. Baka nandyan siya, halika ipakilala kita. Sabi pa ni Brad sa wikang Ilocano. Natural hindi ako tumanggi. Kumatok si Brad sa bakal na gate sabay sigaw sa pangalang Ramil. Tatay daw yun ni Daria, pero ang nagbukas ng gate ay mismong si Daria. Si Gamit Gayam, Uncle Tomas, bungad ni Daria. Napakasimple niya sa suot niyang dilaw na blouse at mahabang paldang laklakin. Ni Rosel Daria, kaya't nakakano mamam mo. Hi, bati niya sa akin sabay balik tingin kay Brad. Anya na ganda, Uncle? Rosel, kaslamit pang babae. Nakangiting tanong niya, pang babae daw ang pangalan ko. Ang totoo, ikinahihiya ko sa magagandang babae ang kumpletong pangalan ko, Roselito. Pangalan yun ni Lolo, na mayapang asawa ni Lola Minyang. At ayoko rin ng Lito, kaya umokay na lang ako sa Rosel. Sumrek kay nga rin, Uncle, Rosel. Pumasok daw kami, kaso haanin daryata dapak pakadaan mi dito kalsada, baka lumagpas. Agin nalaki latan ati cellphone numberen tatno mamamuyo pa iti tonggal maysa. Napangiti na rin ako sa tiradang yun ni Brad. Magkuhanan na raw kami ni Daria ng cellphone number para magkakilalanan pa kami mabuti. Napansin ko hindi kusang loob ang pagbibigay ni Daria ng cellphone number niya. Parang napilitan lang. Parang ayaw lang niyang mapahiya si Brad, kaya ibinigay nga sa akin, pero doon nagsimula ang aming masayang ugnayan ni Daria.
Bumalik ako ng San Fernando, La Union makaraan ng 8 days ko sa Abra. Sem break lang kasi noon, Kuya Bono, at magpapasakwan na ulit kaya't iniwan ko si Mama kina Lola. 5 days pa lang namin doon ay napansin ko nang naiinip si Mama. Nag-iisip nga siya ng mapagkakakitaan daw o mapagtatrabahuan pero wala siyang maisip. Hinulaan ko ngang sasabay din siya sa akin pabalik ng La Union. Pula ko noon ay humupa na ang galit niya kay Papa at babalik din siya sa bahay namin pero hindi naman siya sumama sa akin sa pag-uwi. Yung tropa namin nung second semester, third year ako ay biglang nawala dahil sa paglipat ni Wilson sa Maynila. Si Wilson yung lider-lideran namin noon. Pinalitan siya ni Alex na pinsang buo ni Wilson pero kabilang ako sa mga ayaw siyang mamuno dahil una sa lahat ay mas bata sa amin si Alex. First year lang siya noon at pangalawa ay wala siyang power and money. So nagkawatak-watak ang tropa noon at maging ang isang girlfriend ko, si Monet, ay nakipag-break na rin sa akin bago matapos ang second semester dahil wala nang ang nangyayari sa tropa. Hindi na kagaya nung si Wilson pa ang leader namin na laging may party o gathering sa bahay ni na Wilson o sa rest house nila sa tabing dagat na siyang gustong-gusto ni Monet. Naboring si Monet at bigla na lang siyang hindi na namamansin. Isang araw ay hinarang ko siya sa gate ng school. Ang tanong ko, bakit ka umiiwas? Ayoko na. Anong ayaw mo na? Kay Nanette ka na lang, Rosel. Ano? Sinong Nanette? Hinawi niya ako sa dadaanan niya tsaka siya dumiretso ng alis. Akala ko talaga nun, Kuya Bono, ay hindi niya alam ang tungkol kay Nanette at ganun din si Nanette. Akala ko hindi niya alam na may Monet pa ako pero alam din pala niya. Hindi lang daw nagre-reklamo si Nanette dahil alam niyang mas naunang nakapasok si Monet sa buhay ko kesa sa kanya. Kapansin-pansin ang pagiging biglang sweet at sobrang close ni Nanette sa akin noong mga sumunod na araw since nakipagkalas na sa akin si Monet. Dati-rati kapag nakakasalubong ko siya sa loob ng school, tatango lang siya. Pero simula nung wala na nga kami ni Monet, titigil pa siya at makikipagtitigan sa akin. Kakausapin ako at hihintayin niya kung may sasabihin ako. Nung sumapit ang Sabado, nag-text sa akin si Nanette. Wala daw tao sa bahay nila. Pumunta daw ako kung gusto ko. Nagpunta naman ako. First time ko makapunta sa bahay nila at nalaman kong hindi sila mahirap na kagaya ng ibang babaeng na-in-love sa mga lalaki sa tropa. May kaya ang pamilya ni Nanette at nung makapasok ako sa bahay nila, nakita ko ang mga graduation pictures ng 6 niyang kapatid. Siya ang bunso kaya wala pa siyang picture sa hilera ng mga nakakwadrong graduation pictures. At sa itaas nito ay laminated copy naman ng mga diploma. Isang kuya ni Nanette ay pulis at yung isa ay PMA graduate. Kilala ko yung pulis. Isa siya sa mga nakahuli sa ilang tropa ko noon sa isang party. Malupit siyang pulis at balitado din ang pagiging hitman niya. Nakatakas lang kami ni na Wilson noon kaya't hindi namin nakabanding ang pulis na kuya ni Nanette sa presinto. Kilala ko to. Kuya mo pala. Turo ko sa picture ng kuya niyang pulis. Yes, kuya ko yan. At matapang yan, Rosel. Kaya kung ako sa'yo, ayusin mo ang pagkikipagrelasyon mo sa akin dahil pwede kanyang hantingin kapag niloko mo ako.
Alam ko sa sarili ko na gaya ng ibang babaeng dumaan lang sa buhay ko ay hindi ko rin mahal si Nanette. Mas masasabi ko pa ngang mas minahal ko si Monette kaysa sa kanya dahil si Monette ay mas humble. Sa totoo lang, gusto ko nga makipagbalikan kay Monette noon at kung kailangan kong pumili sa kanila ni Nanette ay tiyak na si Monette ang pipiliin ko. Pero hindi ko na rin tinangkang pag-aksayahan pa ng panahon si Monette nung makita kong may bago na siyang grupo at masaya na siya sa iba. Pero may isang gabi doon na biglang may tumawag sa cellphone ko at nung sagutin ko ay mura. Mura mula sa boses ng isang lalaking galit ang narinig ko. Sinundan pa niya yon ng ganitong salita. Makita lang kita putang ina mo, papatayin kita, hayop ka. Pagkatapos nun ay nawala na siya sa kabilang linya. Tinawagan ko kasi pero cannot be reached na. Sumapit ang bakasyon, tapos na ang third year college na walang totoong natutunan sa eskwela. Naisipan ko ang umuwi ng Abra dahil namiss ko si Mama at naalala ko rin si Daria. Si Daria na sinimulan kong ligawan nung sem break na naroon ako sa kanila pero pagbalik ko ng La Union ay nakalimutan ko siya. So doon ako nagbakasyon sa Abra at ipinagpatuloy ko nga ang panliligaw ko kay Daria. Si Mama noon, nasorpresa ko ng sobra. Una sa itsura niya. Nagpagupit siya ng maiksi at tumaba siya ng konti. Nakapantalon siya, naka-t-shirt sa loob at long sleeves na ukay ang panglabas at nakasombrero pa. Para siyang tomboy lalo na't may tricycle na siya. Yun pala, nagnenegosyo na at nagmumultitasking siya kaya inalis ang ayon sa kanya ay nakakaabalang dating style ng pag-aayos niya sa sarili niya. Tinanong ko siya noon kung para kanino yung ginagawa niya, yung pagnenegosyo niya. Sa akin. Tsaka nalilibang ako, Rosel. Napakarami ko ng kaibigan at halos araw-araw na dadagdagan. Kay Papa kasi at kay Kuya JR nanggagaling ang allowance ko noon, lalo na nung humiwalay na si Mama kay Papa. Natural, hindi ko pinalagpas ang tanong na ito kay Mama. May bago ka ng darling, Ma? Ngumiti siya pero ang sagot, marami akong suitors kahit ganito ng itsura ko pero hindi ko na nakikita o nararamdaman ang pangangailangan ng lalaki sa buhay ko. Masaya na ako, Rosel, sa simpleng buhay ko dito. Masaya akong kasama si Nanay Minyang, Tatay Tomas at si Insyang. Sila na ang bagong pamilya ko. Ikaw, kumusta ang pamilya mo sa San Fernando? Inuwi na ba ng papa mo ang babae niya? Wala siyang babae ngayon. Hiwalay na sila. Nakafocus na lang si Papa sa trabaho niya dahil candidate siya for promotion. Pag na-promote si Papa, Ma, lilipat siya ng Indonesia. Sino? Si Papa. Sinong nagtatanong? Katatapos lang ni Insyang ng grade 3 nung bakasyon na yon. Siya yung batang pinaampon ng pinsan ni Brad sa kanya dahil nagtungo ito ng Maynila upang mangamuhan. Single mom siya. Walang tatay si Insyang na batang napakabibo. Para siyang matandang mag-isip at magsalita. Matalino, maliksi, parang tomboy kung kumilos at napakasipag. Ayon kay Brad, ganun-ganun din daw ang nanay ni Insyang nung maliit pa ito. Ilocano nga pala ang salita ni Insyang, hindi siya gaano nagtatagalog pero sa parteng ito ng kwento ko, lalo na sa mga conversation namin ni Insyang ay itatagalog ko na lang para maintindihan ng lahat. Bakit hindi mo inubos ang pagkain sa plato mo, Tito Rosel? Wala tayong aso o pusa, oh. Sayang yung pagkain mo.
Dapat kung kukuha ka, yung kaya mo lang ubusin. Malumanay pang sabi ni Insyang sa akin isang tanghali. Tinawanan lang siya ni na mama. Sorry na po, Lola Insyang. Sabi ko na lang, Lola, ang liit-liit ko pa oh. Tsaka bakit Brad ang tawag mo kay Lolo Tomas ko? Alam mo, hindi kita maintindihan, Tito Rosel. Okay ka lang ba? Hindi ako okay kasi wala akong girlfriend. Eh di manligaw ka. Kung gusto mo, ihanap kita ng dalaga. Marami akong kakilala dito. Gaya nino? Gaya ni Ate Man, si Ate Risa, si Ate Delina, at si Ate Jennifer. Wow, ang dami mo ang kakilalang dalaga. Pero Insyang, si Daria, hindi mo ba kilala? Kilala ko, pero ayoko siyang ipakilala sa'yo. Eh bakit naman? Mabait kasi yon, maganda at masipag. Hindi kayo bagay. Ay, bakit mo naman nasabing hindi kami bagay ni Daria? Kasi tamad ka at hindi ka marunong sa buhay. Ayan nga oh, ang tanda-tanda mo na pero nagsasayang ka ng pagkain. Eh kung magsisipag ako, Insyang, at kung uubusin ko na lagi ang pagkain ko, ipapakilala mo ba ako kay Daria? Sige. Nagsibak ako ng kahoy na panggatong, nagdamo sa paligid, nagtanim ng mga gulay, nag-iigib ng tubig habang nakabantay si Insyang. Madalas, tinuturuan pa ako. Nagagalit kapag may tubig na tumatapon kapag binalikat ko ang pinggan na may 2 balde sa magkabilang dulo. Pero tumupad siya sa pangako niyang ipapakilala niya ako kay Daria. Hindi niya alam na dati ko nang kilala si Daria at nasimulan ko na ring ligawan siya noon pero dahil may 2 akong jowa noon sa San Fernando ay nakalimutan kong mag-follow up sa panliligaw ko kay Daria. Hindi ko alam kung naghintay si Daria na ipagpatuloy ko ang panliligaw ko sa kanya. Basta nawalan ako ng oras kasi estudyante pa ako noon at 2 nga ang baby ko. So that time, kailangan ko talaga si Insyang. Kung ako lang kasi ay hindi ko magagawang kumatok sa bakal na gate ng mataas na bakod nila Daria. Hindi na kasi matawagan ang number niya kaya umasa talaga ako kay Insyang. May isang hapon, nakatulog ako sa kubo sa likod ng bahay ni Brad pero ginising ako ng kate at kiliti sa ilong ko. Pagdilat ng mga mata ko, isang babaeng maliit ang nasa ulunan ko. May hawak siyang tangkay ng puno ng luya. Oh, Tito. Sabay niya sabay abot ng kapirasong papel at noong tingnan ko ay cellphone number ang nakasulat. Number niya Ate Daria yan. Kinuha ko yan para sa'yo. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. Kagad kong tinext si Daria noon, simpleng kumusta? Totoo bang ikaw ito? Binigay nga pala sa akin ni Insyang ang number mo. Princess ang pangalan niya. Pwede mo bang sanayin na tawagin siyang Princess? Ganito ang reply ni Daria patungkol kay Insyang. No problem. So ikaw nga ito, Daria? Oo, ako to. Sorry nga pala kung bigla na lang akong nagpalit ng number noong bago magsimula ang pasukan for 2nd semester. Sorry din sa panggugulo ni Chester sa'yo. 2 beses kong binasa ang text niyang ito bago ako nag-reply. Sinong Chester? Ang reply niya ay ganito. Rosel, ano bang takay mo sa akin? Bakit mo pinakuha kay Princess ang number ko?
Di ba dati, nagsimula na akong manligaw sa'yo? Pero nagpalit ako ng number. So, sa text mo ako liligawan talaga noon? Hindi naman. Kung gusto mo akong ligawan, Rosel, pwede naman na pero hindi sa text. Tama ka, Daria. Dapat maging formal ang panliligaw ko sa'yo. Formal? Rosel, yung tama lang. Yung pupunta ka dito sa bahay namin at papakilala kita sa tatay ko. Sige. Pwede ko bang simulan mamayang gabi? Ikaw ang bahala, Rosel. Nandito lang naman ako, 24/7. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Kinagabihan ay nagpunta nga ako kina Daria, kasama ko si Insyang at may dala kaming biko na niluto ni Lola. Mabait si Tatay Ramil na tatay ni Daria pero noon ay may karamdaman na siya. Hindi na siya nakakapagtrabaho na siyang dahilan kung bakit nahinto ng pag-aaral si Daria at nagtatahi na lang siya noon ng mga punda ng unan at mga simpleng kortina sa bintana. Then, ibinibenta sa palengke, kuminsan pati sa stall ni Mama. In short, magkakilala na sila Mama at Daria. Hindi lang basta magkakilala kundi magkaibigan na. Pero never sinabi ni Daria kay Mama na noon ay nagtangka na akong ligawan siya. Si Chester ay kamag-anak ni Daria. Second degree cousin daw niya pero patay na patay sa kanya. Si Chester yung biglang tumawag sa akin noon at pinagmumura ko at binantaan pang papatayin ako kapag nakita ako. Atong araw na yon, matapos siyang makita ang mga text ko kay Daria noon, kinuha niya ang number ko. Malakas pa daw noon si Tatay Ramil. Nagsumbong si Daria sa tatay niya at si Tatay Ramil naman, kinausap ang panganay na sundalong kuya ni Chester. Dinala si Chester sa tiyuhin nila sa Ifugao at doon na nag-asawa si Chester. Hindi man lang nagkukwento sa akin ang mama mo tuwing magkasama kami. Hindi siya proud sa'yo. Casual na tanong ni Daria habang nagsusulsi siya ng punda ng unan. Walang member ng family ko ang proud sa akin, Daria. Pero nagbago ka na, di ba, Tito Rosel? Masipag ka na. Sabad ni Insyang, ninitian ko lang siya at ang sabi ko, bakit ba Tito ang tawag mo sa akin, pero ate ang tawag mo kay Daria? Dapat kuya lang din ang tawag mo sa akin. Sige, kuya na lang itatawag ko sa'yo. Pero sabihin mo kasi kay Ate Daria na masipag ka na. Insyang, si Princess. Sa amin kasi, hindi talaga ako nagtatrabaho kasi may katulong kami. Nagluluto siya gamit ang LPG o di kuryente na kalan. Hindi rin ako nag-iigib kasi may water supply system kami. Wala talaga akong tinatrabaho sa amin. Pero aminado akong tamad akong mag-aral. Hindi ako matalino. Sige, ano pang pangit na ugali mo? Sabihin mo na lahat kay Ate Daria kasi gusto niya ng mag-asawa. Lagitla si Daria sa sinabing yun ni Insyang. Parang namula ang mukha niya. Pero hindi niya binawal o itinama si Insyang. Sa di kalayuan ay nakikinig sa amin si Tatay Ramil. Nakaupo sa kanyang wheelchair. Tumikhim siya bago nagsalita. Rosel, totoo ang sinabi Insyang na gusto nang mag-asawa ni Daria. Kasi may malala akong sakit na hindi nagagaling.
Kumbaga, bilang ng oras ko at nauunawaan mo naman siguro kung bakit gusto ko munang makitang makasal si Daria. Napalunok na lang ako noon sa tema at pagkaseryoso ng usapang yun. Ni minsan kasi Kuya Bono ay hindi pa ako humarap sa sino mang magulang ng mga babae na karelasyon ko. Then, ibinaba ni Daria ang punda na sinusulsian niya at diretsong tumitig sa akin. Huwag kang ma-stress, Rosel. Hindi lang ikaw ang pinapunta namin dito para makausap at maging prospective husband ko. Kung ako lang, ayoko pang mag-asawa sana. 19 pa lang din ako pero mahal ko ang tatay ko at gusto kong maging payapa ang isip niya bago siya mawala. Baka iniisip mo rin na bakit basta ko na lang tinanggap na mawawala ng tatay ko kaya pinagbibigyan na lang namin ang hiling niya. Tapos na ako sa part na umiiyak at nagmamakaawa sa Diyos ng milagro. Itong Daria na kaharap mo ngayon ay Daria na matigas na ang puso at prangka sa pagsasabing pwede kitang pakasalan kahit hindi pa kita mahal. Kung gusto mo at kung gusto ka rin ng tatay ko. Tatlo kaming pinagpilian, Kuya Bono, and for the first time ay ginusto kong manalo. Ginusto kong ako ang piliin. Nakadami ako ng girlfriends pero karamihan sa mga yon ay dati nang may gusto sa akin at niligawan ko na lang ng konti. May mga nagustuhan akong babae pero nung malaman kong may karibal akong mas higit ang mga katangian sa akin, agad ako umatras. Engineer si Edward at si Celso naman ay may edad ng negosyante. Sila ang mga nakatunggali ko kay Daria pero nasa akin ang lamang dahil halos magkapit bahay lang kami at pansin kong may gusto sa akin si Daria. Ilang araw lang ang dumaan, marami nang nangyari sa amin ni Daria, gaya ng nagpupunta kami sa bukid nila. May isang araw pang sumakay kami sa kalabaw. Parang ako ang driver, nasa likod ko siya, at itatawid ko ang kalabaw sa sapa na medyo malalim ang tubig. Dumausdos ako paharap noong pababa ng kalabaw. Akala ko mahuhulog ako sa leeg o sa ulo nito. Nanguha din kami ng talaba at nakagat ako ng linta malapit sa singit. Kinailangan kong ibaba ang pantalon ko noon. Tawa ng tawa si Daria dahil nakita niya ang takot kong mukha. Pero may dala siyang asin noon dahil alam niyang may linta doon. May isang araw ding nanguha kami ng kangkong at nung tanghaliang yon ay natikman ko ang pinakamasarap na kangkong recipe sa buong buhay ko. Simpleng ginisang kangkong pero napakasarap. Pero sa pagiging tapat sa aking salita, mahusay talagang magluto ng mga simpleng ulam si Daria. Marami siya mga ulam na nilutong noon ko lang talaga natikman kagaya ng sinampalukang kohol, munggo na may talbos ng sampalok, adobong hito, ensaladang liempo with pipino. Ilan lang sa mga masasarap na ulam na kay Daria ko lamang natikman. Hanggang sa isang gabi, pati siya ay natikman ko na rin at ang gabing yon ay naulit pa ng 2 beses at parang wala lang sa kanya kahit na ako ang nauna. Isang umaga ng linggo ay nagsimba kami. Well, hindi ako pala simba. Ako yung tao na nakakapasok lang sa simbahan kapag kasali ako sa entourage ng kasal o kapag may libing na kaanak o kaibigan.
Pagkatapos naming nagsimba ay saglit kaming naupo sa ilalim ng malaking puno sa kanto. Siya ang nag-ayang mag-usap kami saglit. Nakaharap kami sa Immaculate Conception Parish Church sa di kalayuan. Pangarap kong makasal sa lalaking mahal ko, Rosel. Narinig kong sabi niya pero hindi siya sa akin nakatingin kundi sa simbahan. Ikaw ang pangarap kong pakasalan pero nararamdaman kong parang hindi ka sigurado. Napalingon ako sa kanya sa narinig ko. Ibinigay ko pa rin ang katawan ko sa iyo, Rosel, kasi sa iyo ko talaga gustong ibigay ito. Kahit na sa bandang huli ay hindi ikaw ang makakasama ko. Bakit mo nasabing hindi ako sigurado? Nauunawaan kita, Rosel, kasi nga nag-aaral ka pa. Sa pasukan, graduating ka pa lang at sa pasukan, buwan ng June ako magpapakasal. Noon ay nakadama ako ng problema. Ako ay nag-alala, bahagyang na-stress. Mahal ko na si Daria pero takot ako sa banta ni Nanette. Yung maaaring gawin sa akin ng kuya niyang pulis na tarantado at nakakahiya mang aminin, Kuya Bono, pero naduwag talaga ako at iniwan ko si Daria. Hinayaan ko siyang makasal sa iba. Nagalit din sa akin si Brad. Sinadya niya ako sa amin sa La Union at kahit utal-utal dahil sa galit niya sa akin ay nasabi niya ang gusto niyang sabihin. Huwag ko daw iwanan si Daria dahil kawawa siya. Ang pakiusap po niya, gagarantyahan ko, Rosel, na magiging mabuting asawa sa iyo si Daria. Hindi ka magsisisi sa kanya. Umuwi si Brad ng Abra na walang napala sa akin. Si Mama naman tumawag. Anak, mahal kita. Pero tama talaga ako na never kitang inilapit kay Daria kasi nasa iyo ang pagkatao ng ama mo. Pareho kayong mapanakit sa babae. Nakakaharap ako sa mga tao dito, maging kay Daria at kay Mang Ramil, kasi nauunawaan nila ako. Nauunawaan nila ako kung bakit ni minsan ay hindi ko tinangkang ipakilala ka kay Daria. Pero anak, hindi sila galit sa'yo. Si Daria magpapakasal na kay Celso at tingin ko magiging maayos ang buhay niya kay Celso dahil may kaya si Celso. Kung may tao lang talaga na sobrang nasaktan sa pagtalikod mo kay Daria, yun ay si Tatay Tomas at si Nanay Minyang. Silang nahihiya. Sorry, Ma. Alam mo naman ang dahilan ko, di ba? Sorry, duwag ako. Ikaw ang nanay ko. Matatanggap mo ba kapag pinatay ako ng pamilya ni Nanette dahil iniwan ko si Nanette? Makakaya mo bang makitang patay na ang anak mo? Yung totoo, Rosel, hanga ako sa mga lalaking kagaya ni Tatay Tomas. Gusto nga niyang pakasalan si Nanay Minyang eh. Si Tatay Tomas, yung tipo ng lalaki na kapag namatay, pagagawan ko ng magandang nicho na marmol. Pagagawan ko siya ng ribulto at ikararangal ko sa buong mundo na siya ay itinuring kong tatay ko kahit hindi ko siya kadugo. Samantala, ikaw, Rosel, at ang papa mo ay mga lalaking pinagsisihan kong nakilala ko at naging bahagi pa ng buhay ko. At sorry, anak, sorry. Dahil kung sasagutin ko yung tanong mo kanina, kung makakaya ko bang makita kang patay dahil pinatay ka ng pamilya ni Nanette, kaya ko. Lahat naman tayo mamamatay, di ba, anak? Pero kapag pinatay ka ng pamilya ni Nanette, makokonsensya sila. At sa pamilya naman ni Daria, pati kami,
Pati kami ni Nani Minyang, Tatay Tomas, si Insyang. Iiyak kami, malulungkot, pero magiging proud kami sa iyo dahil naging matapang kang panindigan ang isang babaeng kawawa, isang babaeng mahal ka, isang babaeng pinangarap kang makasama. "17 years na ang nakararaan simula nung ikasal si Daria kay Celso na mas matanda sa kanya ng 10 taon. Marami pang babae ang dumaan sa akin pagkatapos ni Daria pero wala akong pinakasalan. Nasa UAE ako nung pumanaw si Lola Minyang. Ngayon, gaya ng sabi ko sa unang bahagi nitong kwento ko, nandito ako sa Pinas para sa aking bakasyon. Nasabi ko rin na nagpunta ako sa Abra para sa isang mahalagang lakad at ang magiging resulta ng lakad kong yon ay siyang magiging panghuling bahagi nitong kwento ko. Habang nasa abroad ako, nakakausap ko naman sa pamamagitan ng messenger si Daria, paminsan-minsan at least, maging si Mama at si Insyang. Sina Mama at Insyang ay magkasama na sa isang bahay sa Bangged, Abra. Itinurang ni Mama na anak niya si Insyang na ngayon ay 26 years old na at dalaga pa. Isa na siyang teacher. Teacher na istrikto at madiwara. Mayaman na si Daria at maligaya na rin daw siya sa piling ni Celso na pinakasalan niya kahit hindi niya mahal nung una. Sa kabutihan ni Celso ay natutuhan niya itong mahalin at pahalagahan, lalo na't may mga anak na rin sila. Nagpunta ako doon dahil sa isang babae. Gaya ng sabi ko sa unang bahagi ng kwento ko, isang babae ang dahilan kung bakit nagpunta ako doon dahil gusto ko siyang ma-meet in person, makausap ng harapan, sapagkat napakahalaga niya sa buhay ko. Para siyang ginto, brilyante. Ang babaeng yon ay si Claire. Maganda, desente, matalino. Hinarap naman niya ako doon sa ilalim ng puno sa kanto ng simbahan sa poblasyon ng Pidigan. Doon sa ilalim ng puno kung saan din kami nag-usap noon ni Daria. Ako ang unang dumating doon. Dumating si Claire eksaktong alas 11 ng umaga. Ang bango niya, ang ganda ng mukha, very confident sa pagharap sa akin, maging ang boses niya halatang walang kaba sa kanyang simpleng pagbati ng, "Hi, Rosel." "Hi, Claire." Sagot ko. "Okay, let's make this quick kasi may pasok pa ako after lunch. I'm glad you're okay. Mukhang healthy ka naman and that is good." Alam mo, sabi nila, parang may empty part daw ng pagkatao mo kapag hindi mo pa na-meet ang totoong nanay or tatay mo. Parang deep inside you may kulang. I want to be honest with you, Rosel. Hindi ko naramdaman yun kasi yung daddy ko, kahit hindi ko totoong ama, have been a very good father to me. Like, if I have the choice to be born again and choose a father that will bring me up, si Daddy Celso pa rin ang pipiliin ko. 16 na ako ngayon at nagkaka-crush na ako. Nagka-crush na ako ng ilang beses, pero nag-iingat ako kasi sabi nila, baka daw nakadikit sa akin ang karma sa mga ginawa mo sa mga babaeng nagtiwala sa iyo noon, na mga sinaktan at iniwan mo lang. Sa totoo lang, Rosel, natatakot akong magmahal kasi natatakot akong masaktan. Siguro not now kasi bata pa ako. Magmamahal lang ako kapag nasa tamang edad na ako, malakas ng loob ko at matapang ng harapin kung sakali mang makarma nga ako dahil sa mga kagagawan mo.
And if I will be marrying someone someday, I will let you know. Iimbitahan din kita, pero hindi ikaw ang pipiliin kong maghatid sa akin sa altar. Sayang lang kasi wala na si Lolo Tomas. Magaling si Lolo Tomas, di ba, Rosel? Kasi pinili niya si Daddy Celso for my mom. Buti na lang iniwan mo si Mami noon. Kaya thank you na rin sa'yo. Saglit siyang tumitig sa mukha ko matapos niyang sabihin yon. Kalmado siya at bahagya pang nakangiti. Pagkatapos ay tumayo na siya, then inilihad niya ang kamay niya, shake hands. At ang sabi niya, "It's nice to meet you, Papa Rosel." Then lumakad na siya patungo sa kotseng nakaparada sa tapat ng park kung saan naghihintay ang kanyang driver, ang kanyang stepfather na si Celso, ang asawa ni Daria na kinilala ni Claire bilang kanyang ama. Tumulo ang luha ko, ang sakit sa dibdib, pero napangiti din naman ako kahit papano dahil sa bandang huli bago siya umalis ay tinawag naman niya akong Papa Rosel. Nagpasya noon ang langit at ikaw nga'y dumating, isang gininto ang alay na hindi ko pinansin. Sa paglipas ng panahon, malay ko bang darating isang pagkakataon, nais kang makapiling. Ikaw ay ginto brilyante, yaman ang iyong ngiti, tinig mo ay sa anghel, mapalad ang makarinig. Aking dinadasal, sa mundo mo'y matanggap, sa buhay mo'y maging bahagi, kahit bilang isang alipin. Anak, ako'y nagmamakaawa, ako sana'y patawarin. Ako na ay nagsisisi sa mga pagkakamali. Huwag sanang ipagkait na ako'y kilalanin. Huwag sanang ikahiya na ako'y iyong ama. Yan ang kwento ko, Kuya Bono. Kwento ng isang lalaking 38 years old na, may anak pala sa pagkabinata at binata pa. Ako. Alam kong hindi na kayo interesado sa kung anumang ikukwento ko pa, kaya dito ko natatapusin ang kwentong ito. Lesson po sa mga lalaki. Kung gusto mong igalang ka ng anak mo, huwag kang maging ako. Gumagalang at nagpapasalamat.
Rosel. Nagpasiya noon ang langit, kaya't ikaw ay dumating. Isang handog na may kapal na hindi ko napansin. Sa paglipas ng panahon, malay ko bang darating Isang pagkakataon, nais kang makapiling. Ikaw ay gintong brilyante, yaman ang iyong ngiti. Tinig mo ay sa anghel, swerte ang makarinig. Napaka-swerte ko sapagkat 2 days ago ay birthday ko at parang birthday gift sa akin ang napakagandang kwento ito ni Rosel. I really appreciate this. Kahit na kulang sa kilig, well, you can't blame me kasi hindi na ako masyadong kinikilig. Katanda ko ba namang to? Pero hindi naman lahat ng matanda na ay hindi na kinikilig. Ang na-appreciate ko talaga ay yung aral na iiwan ng bawat kwento. And thank you, Rosel, for sharing this story. And interesado pa kami, yung sinabi mong tama na, hanggang dito na lang kasi alam ko namang hindi na kayo interesado pa sa ikukwento ko, you're wrong. We still want to know more about your life kung after ng pagsisisi mo naman sa mga nagawa mo, well, I do hope na nagsisi ka na, ay gusto naman naming makita sana o malaman kung pagkatapos haplusin ng Diyos ang iyong puso at magsisi, ay binigyan ka ba niya ng reward? Someone to share your life with. Yun naman ang gusto naming sanang malaman pa. Ayaw naming isipin na buong buhay mo pagkatapos mga nagawa mong mali ay nagdurusa ka na. Sana huwag namang ganon, okay? So please, kung sakali mang meron ng makulay na kwento, kahugot na Rosel ay i-share mo naman. At muli, maraming salamat sa iyo. At sa ating mga shoutout muna, kaya lang ang liliit naman nito, hindi ko makita. Gumamit na lang tayo ng self. So, narito ang ilang shoutout mula sa nagdaang kwento dito sa DKB, ang The Lonely Pirate. Pa-shoutout puno po sa next upload po. Pa-shoutout puno sa next upload, sabi ni Mark Arville Lorenzana. Shoutout sa'yo. And ganda ng kwento, sabi ni Caroline Simangan. Espasol de kaboom, sana para makalimutan ko utang ko. Sabi ni. Yan actually ay song sa KNG sa Facebook page namin. And Jay Tahay, 9:25 listening with my loved ones. Ganda ng kwento mo, Sir Joss. Sabay kaming kinilig at tumawa ng darling ko. Maraming salamat. And kakilig po, sabi naman ni Norilyn Agustin. Salamat sa iyo. Listening from Qatar, Kuya Bono, napakaganda ng kwento. Listening from Honolulu, Hawaii, USA. Dati din akong seaman, mabuhay ang mga kapwa kong marino. Sabi ni Lester Kabakungan. And ito naman mula kay Lord Sambo, oh my G, apay kastoy, 30 na ako at may junakis na, sobrang kinilig ako today. Great love story po, Kuya Bono. Thanks for reading this beautiful story. Maraming salamat. Ang ganda ng kwento, sana po pala rin mabasa ang aking kwento, Kuya Bono, sabi ni Che Chris. Siyempre naman, lahat ng kwentong pinapadala ay sinisikap nating mabasa lahat. Huwag lang naman yung sobrang nakakainis i-edit, yung ang daming sobrang wrong spelling, parang
pagtatype nyo ay parang nung panahon na dipindot pa lang yung cellphone, yung keypad type phone na puro shortcut, bawal po yun. Huwag din kayong mag-insert ng mga emojis at kung ano-ano pa. For the first time, nag-first, sabi ni Maru Balacaraw. Actually, first ka talaga, kaya lang inuna natin sa taas, kaya parang hindi ka na first. Pero first ka talaga, Maru Balacaraw. Margie Tumbali, pa-shoutout po. Hindi yata ito yung grado ko eh. Malabo talaga kahit di malapit na oh. Oh, ito, malabo talaga. Mali itong grado. Bago siya. Pero mumurahin. Kaya ganun talaga. Anyway, Genesis Bonasilio, first pa-shout ko po no next video, no problem Genesis. And Grace Sherwin Ablao, may bago ulit pasigaw ako, boss, no problem. And as usual, sana Grace Sherwin Ablao, ang iyong komento o opinion tungkol sa kwento ni Rosel. And Agnes Ignacio, pa-shout from Quirino Province. Boss Aim, shout out to you. Kristen27, thank you. And also, good evening, Kuya Bono, shout out po sa family Talosig, Fugaban, sa Luquilo, Cabagan, Isabela. Maria Katrina Fugaban, sana maiwasan nyo yung mga good morning, good afternoon, good evening na mapagbate. Kasi, hindi naman real time ito eh. Kagaya nung 8 days ago, nag-message si Katrina Fugaban, siguro nung time na yun ay gabi. Ngayong oras na ito ay 10:57, so it should be good morning. Kaya iwasan nyo na lang po yung good morning, good afternoon, good evening. Hello is enough. Okay? And maraming salamat po kuya. May mapapakinggan na naman po listening from Riyadh, KSA, Tagasulana, Cagayan Valley. Sabi ni Marivic Parungaw, shout out to you. Pa-shout ko po na laging nanonood sa'yo dito sa Taipei, Taiwan. RV Yabut, shout out to you. And Maribel Andres, pa-shout ko po listening here in Kuwait. I'm from Poblacion, Bagao, Cagayan. Shout out ko po listening here in Tuen Mun, Hong Kong, from Santiago City. Adele LC, more power to you. And God bless you too, Adele LC. And thank you Kuya Bono, another story. Adele LC, maraming salamat. Ivani May Gulayan. Good evening Kuya Bono, sa listener here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Lagi nag-aabang sa mga kwento mo from Kalinga. And shout out Kuya Bono with abangers and listening here in Cyprus. Good day and stay healthy you too. Marcel Butakan. And ito naman mula kay Angelica Laginday. Shout out Kuya Bono listening from Cabagan, Isabela. Good day Kuya Bono, pa-shout out naman sa mga kasamaan ko sina Dayap Gilbert, Sabado Nilo Navarro, Jo Marie Archaga, Jason Jerome. This is from Reggie Rivera. Pa-shout out Kuya Bono listening here in Riyadh, Saudi Arabia. While nagluluto, it's Crizel Marceline. And John Andres. Hello Kuya Bono, pa-shoutout kay Kath Apaga Mejia. Abangers niyo po from Al-Kubar, Saudi Arabia. And shoutout Kuya Bono, listening here in Kuwait. Mabuhay po kayo. Salamat sa panibagong kwento. May pampalipas na naman kami ng oras. It's Jonard Padilla ng Kuwait. Shoutout Kuya Bono from City of Ilagan, Isabela. I'm here in Saudi Arabia. And my friends here in Saudi, my Bebekis Rose Borromeo. It's from Aurelia Eugenio. Maraming salamat. Pa-shout Kuya Bono, Chris here from Nueva Vizcaya. Ngem adaditoy Nantu, Taiwan. Chris Villanueva. I was listening, Kuya Bono, hello, kay Ilian from Kamiling. Oo nga, si Adelaida Ramo. Naalala ko na, taga-Kamiling nga itong si Simon Boy. Shoutout naman Kuya Bono, listening in City of Ilagan, Isabela. Lagi akong nakaabang sa mga kwento mo. Shoutout na sa partner ko na lagi ding nakaabang. Kasama ko si LJ Lazaro. Thank you, it's Fatima Maduma. Igorot TV Vlog, always a banger since CLS. Hanggang ngayon, from Aguinaldo, salamat Kuya Bono. Maraming salamat din sa iyo. And Lola Mina Lagria. Sext. Shoutout ulit kay Bono, Julius Paladin, Diorama Creator, Diorama, okay? Yeah, I like Diorama. Silipin ko lang yung, saglit lang. Yung, what do you call this? Channel. Oo nga. Napakatsaga ng mga taong ito.
Nakakabilib sila. Kaprobinsyanong Pinoy sa Japan, shoutout kay Bono. Ito yata yung nagdaang kwento natin sa KNBKA, si kaprobinsyanong Pinoy sa Japan, si Jewel Meru. Shoutout sa'yo. Good afternoon to all of us, especially there in the Philippines. And to you, Kuya Bono, thanks for your beautiful program that I spend my... Nasaan na ako? That I spend my time when I'm cooking here in Saudi Arabia. Kahit na pangit ang pag-uugali ng aking kasama, I enjoyed myself to your beautiful program. Sabi nila, bakit daw hindi ako tumatanda? Sabi ko naman, nakikinig ako sa YouTube kay Kuya Bono. Doon na wala stress mo. Doon tumatawa ka mag-isa, magko-comment ka at magsasalita ng mag-isa. At doon, iwas stress. Well, I'm asked to you shout out to my family there in the Philippines, Salvador family. Shout out po sa inyo. And to my husband, Kabigat family in Ifugao. Rosemary Kabigat. Anong lahi ba yan? Pasensyahan mo na lang yung kasama mo, ano? Maraming nagko-complain tungkol sa mga kasama, pero ganyan talaga yan, pakisamahan lang. As long as hindi ka sinasaktan ng pisikalan, di ba? And Leila Belmonte, shout out Kuya Bono, always listening here in Singapore. Maraming salamat. Kuya Bono, meron na naman bago, always listening ako dito sa channel mo, Kuya. Message mo ako, Kuya. Pasyalan kita, Kuya Bono. It's Jerome Mateo. Salamat, Jerome. And pasyalan Kuya Bono, Jason Orfiano ng Baguio City, silent listener. Jason Orfiano, shout out to you dyan sa Baguio. Always listening here in Kuwait, Kuya Bono from Cagayan Valley. Renita Adriano, shout out to you. Giselle Gerardo. Hello there mga kahugot. Thanks Kuya Bono sa new upload. It's from Elaine Grace Modesto. Daisy Nasibal. Hello pa shout out sa family ko sa Kadaanan Sula na Cagayan. Baltasar family listening here in Kuwait. It's Daisy Nasibal. Malabo talaga. Nakakahilo. Well anyway, maraming salamat ulit sa iyo Rosel and please pray na sana ibigyan ka din ng peace of happiness mula sa mundong ito. And thank you again for the inspiration, for the lesson most especially. At syempre sa lahat ng kahugot nating muling nag-alaan ng kanilang oras, maraming salamat, stay healthy, stay safe, and may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. TKP, my story is safe with you.